Samantalang, matapos ang isang taon na magkasintahan, sina Hanamichi at Akira ay walang bahid na lungkot at pag-aaway ang kanilang naranasan, kundi puro saya. Ang akala nila ay tuluyan na ngang lumayo si Kaito, ngunit nagpalipas lang pala ito ng sama ng loob at sakit ng pagkabigo dahil hindi niya nakuha si Akira hanggang sa isang araw. Uy, Kaito, akala ko hindi ka na babalik dito sa Kanagawa. Bigla ka na lang kasing nawala eh. Tanong naman ng kanyang matalik na kaibigan. Oo. Alam niyo naman siguro ang nangyari, di ba? At hindi ko matanggap na tinanggihan ako ni Akira. Kaya ako nagpalipas ng sama ng loob. Sagot naman ni Kaito na may bahid na kalungkutan. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang lungkot at galit. Paano ba yan, pre? Isang taon nang magkasintahan sina Akira at Hanamichi. At lalo yumayabang ang pulang buhok na yun. Dagdag pa na sabi ng kaibigan ni Kaito na si Rako. At dito nga napaisip si Kaito kung paano niya sirain ang relasyon ni Hanamichi at Akira. At hindi papayag si Kaito na magiging masaya ang dalawa. Hanggang isang araw sa eskwelahan ng Shuhoko, Hanamichi! Hanamichi! Tawag naman ni Mito kay Hanamichi habang papalapit niya ito sa kanilang eskwelahan. Oh, bakit Mito? Hingal na hingal ka. Ang aga mo ata dito. Tanong ni Hanamichi kay Mito. Alam mo na ba ang balita? Usap-usapan kasi na bumalik na daw dito si Kaito. Sambit ni Mito kay Hanamichi. Ganun ba? Wala naman akong pakialam kung bumalik siya. Basta, huwag niya lang guluhin si Akira dahil ako talaga ang makakalaban niya. Sambit ni Hanamichi, bakas sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala dahil sigurado ito na may gulo ang dala ni Kaito dito sa Kanagawa. Samantalang, sa hallway ng eskwelahan, naglalakad si Akira at nagmamadali ito dahil malilate na ito sa kanyang klase. Hanggang sa hindi inaasahan, nabungkol siya ng isang lalaki. Nagulat naman si Akira at bigla itong napatingala nang makilala ang Kaito, ikaw? Nagbalik ka dito sa Kanagawa? Kailan lang? At bakit bigla kang nawala? Ni hindi tayo nakapag-usap? Tanong naman ni Akira kay Kaito. Pasensya na. Kasi meron ako mahalagang inaasikaso. Kaya hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Sorry ha. Kumusta ka na? Lalo ka atang gumaganda. Pagbibirong sabi ni Kaito kay Akira. Eto, okay naman. Wala namang pinagbago sa akin. Maliban sa masaya kami ni Hanamichi. Sige ha, Kaito. Mauna na ako sa'yo. Malilate na kasi ako sa klase ko. Bigla namang tumalikod si Akira at naiwan naman si Kaito. Napakuyom ito ng kanyang kamao dahil bakas sa mukha ni Akira na wala itong ganang makipag-usap sa kanya. Huwag kang mag-alala, Akira. Ibabalik ko ang dati nating samahan. Pangako yan. Sambit ni Kaito sa kanyang isipan. Habang si Hanamichi ay kasalukuyang nasa classroom na ito at tila hindi pa rin ito mapakali dahil sa banta ng pagbabalik ni Kaito dito sa Shuhoko High School. At dito naman nagtataka
ang mga kaibigan ni Hanamichi na sina Takamiya, Noma o Koso dahil ngayon lang nila nakikita si Hanamichi na bakas sa kalungkutan ang mukha. Oy, Noma, may napapansin ba kayo kay Hanamichi? Diba, kahapon masaya pa ito dahil kaka-celebrate lang nila ni Akira ng anniversary. Pero bakit ngayon nakabusamot ang mukha? Malalim ata ang iniisip. Tanong naman ni Okoso kay Noma. Kayo naman, baka nag-LQ sila ng jowa niya. Baka hindi naka-score. Pabiro namang sabi ni Takamiya. Kayo talaga, puro kayo kalukuhan. Bakit hindi natin tanungin? Baka may problema. Sambit ni Noma at sabay-sabay silang tatlo na lumapit dito kay Hanamichi. Hanamichi, mukhang malalim ang iniisip mo ah. May problema ba? Tanong naman ni Takamiya. Oo nga, kahapon, sobrang saya mo. Dahil 1 taon na nga kayo ni Akira. Tas ngayon, hindi na maipinta yung mukha mo. Sigundang tanong naman ni Noma. Kung ano man yung problema mo, karamay mo kami ha, Hanamichi. Magsabi ka lang. Sabi naman ni Okoso. Kasi ngayong umaga, sinalubong ako ni Mito at sinabi niya, nagbalik na nga daw si Kaito dito sa Shokoko. Natatakot ako, baka may gagawin siya sa relasyon namin ni Akira. Alam niyo namang na may gusto yun kay Akira, di ba? Kaya hindi ako mapakali. Sagot naman ni Hanamichi sa kanyang mga kaibigan. Yari tayo dyan, Hanamichi. Balita namin, sobrang yaman daw nung Kaito at maraming koneksyon. Anong laban mo sa kanya? Sana hindi niya guluhin ang relasyon niyo ni Akira. Sabi naman ni Noma at sumang-ayon naman si Takamiya at Okoso. Samantalang, tahimik naman na nag-iisip si Hanamichi. Baka sa mukha niya ang takot at pangamba. At bandang hapon, kung saan ay pinuntahan ni Kaito ang principal office at teacher ni Hanamichi at kinausap ang mga ito. Anong maipaglilingkod ko sa iyo, Kaito? At naparito ka? Kakausap ko lang ng dad mo kahapon at nagkasundo kami na ipasa ka sa lahat ng subjects na naiwan mo noong nakaraang taon dahil bigla ka na lang umalis na walang paalam. Sabi naman ni principal kay Kaito. Salamat ma'am kung ganun at sumunod kayo sa gusto ni dad. Nagpalamig lang kasi ako dahil sa nangyari sa amin ni Akira. At ngayon, tutulungan niyo ako na makuha ang gusto ko. Kailangan niyong ibagsak o idra si Hanamichi at tanggalin dito sa Shokoko. Galit na sabi ni Kaito sa principal. Nagulat naman ang principal at teacher ni Hanamichi sa mga sinasabi ni Kaito sa kanila. Magkano ba ang kailangan mo para gawin mo ang gusto ko? Tatapatan kita ng 3 maleta na pera. Siguro naman, papayag ka na. Alam kong may sakit ang isa mong anak. Pwede mo na siyang madala sa ibang bansa upang doon maipagamot. Pag-isipan mo ng mabuti ang kaligtasan ng anak mo o ang mapatalsik si Hanamichi dito. Sabi ni Kaito sa principal. At dito nga napapaisip ang principal, hindi niya alam ang gagawin niya kung susunod ba siya sa pinapagawa at utos ni Kaito sa kanya. Ngunit sa halaga ng pera na ibibigay niya, maipapagamot na niya ang kanyang anak.
At natahimik ito bigla at hindi pa ito makasagot. Samantalang, sa di kalayuan ay nakita ni Rukawa si Kaito na pumasok sa head office ng eskwelahan at dito na nga naintriga si Rukawa at sinundan si Kaito at hindi ito nagpapahalata na nakikinig pala ito sa usapan ni Kaito at na principal. Hindi makapaniwala si Rukawa na gagawin ito ni Kaito upang mawala si Hanamichi sa Shohoku upang masulo nito muli si Akira. At dito na nga nagtatapos ang part 3 ng season 1. Abangan naman ang part 4. Papayag nga ba ang principal sa gusto ni Kaito? Samantalang si Rukawa, anong gagawin niya? Sasabihin kaya niya kay Hanamichi na merong masamang plano si Kaito upang makuha muli si Akira? Kaya abangan natin ang susunod. Bye! At huwag kalimutan mag-like at comment para sa mga idadagdag natin. Maraming salamat!